Sabado, meron pong nagbabahay-bahay at meron pong binigay sa aming isang polyeto o pamphlet. Ang nakalagay po roon, iniimbitahan ka namin sa memorial na kamatayan ng Panginoong Yesus, Abril 15. Sabi ko, grabe naman. Taon-taon na lang pinapatay ninyo ang Panginoon. Napaisip po ako nung sabi ko, parang ito yung magandang paksa. Kasi malapit na, April, di ba, meron pong tinatawag na Holy Week. Ang akala ko po kasi niyan, ang alam na alam ko pong gumagawa niyan, yung pinanggalingan po nating Roman Catholic Church. Ito po palang mga kaibigan natin na mga saksi, meron na rin po pala niyan. At yun po yung nakalagay doon sa kanilang pamphlet. Abril 15 para manood ng memorial na kamatayan ng Panginoon. No, kaya yun po yung aking inaakalang parang kumbaga po sa nagji-gym, meron silang tinatawag na pre-workout. Yung meal bago po sila mag-workout, meron ng pwedeng creatine. So parang ito paunang pagtalakay tungkol po sa kamatayan ng Panginoon na ang totoo po mga kapatid, noon pa to, nung nagpupunta kami ng groto nung ako po ay Catholic pa, meron doon may mga tao yung tinatahasan yung agimat nila o yung anting-anting o sa English talisman. Sabi nila, bakit ninyo, na-curious ako nagtanong, bakit ginagawa nyo po ng araw ng Biyernes? Sabi nila, malakas daw yung kapangyarihan nila dahil patay daw ang Panginoon. Naku po, ito na naman. Bakit taon-taon na lang patay sa inyo yung Panginoon? No? Bakit na lang? Every year. No? Yun ang napakalaking tanong. Why every year? Patay sa kanila ang Panginoon at malakas daw yung kapangyarihan nila, kaya tinatahasan nila, dinadasalan nila yung kanilang mga anting-anting for 3 days. No, mga kapatid. At doon nga sinusubok nila, may nagpapabaril, may nagpapaitak. Sabi nga sa akin, gusto niyo subukan niyo. Tagain mo ako. Nung ginaganon ko naman yung mataling talaga. Sabi ko, boss, paano to pag tumalab? May kasalanan ako. Hindi, walang kasalanan ka. Kahit na ano mangyari sa akin, mukhang nakaka-nervous. Pinibigili ko ito sa kasama ko. Ikaw na lang nga umitak. Mamaya, mataga ako nga talaga. Pero ang totoo, nung tinaga nga, hindi naman tumalab. Sabi ko, kako, bahala kayo dyan. Basta ako, ayoko niyan. Na mga kapatid, side trip lang. So, ito po mga kapatid, ito pong pandaigdigang paniniwalang ito. Ito po may pinaghanguang history, no? Ito lang po, Holy Week is the week preceding Easter starts on Palm Sunday. Nagpapasimula po yan yung Palm Sunday. Yung tinatawag po nilang palaspas, yung meron po silang binibiling ang totoo, yung palaspas pong yan, mga kapatid, yari po sa dahon po ng niyog. Kita na ho kayo ng dahon ng niyog. Yan ho yung meron silang ginagawa para maging palaspas. Yan ho yung tinatawag nilang linggo ng palaspas. No, mga kapatid. Marked by series of events commemorating Jesus' final days. No, yan po minsan nangyayari late March. Nagtataka kayo, hindi nyo ba naisip minsan may time na year na March siya, pero sa time natin ngayon April po siya. Ang dahilan po mga kapatid, depending on the lunar calendar. So yun po yung dahilan. Ba't nagtataka kayo? Bakit yung time ng iba, March? Ba't ngayon naman sa taas sa 2025, April? Yun po kasi yung pinagbabasihan because of the lunar calendar. Kaya ito po nagsimula sa council po ng Nicaea in 325 AD. Decreed that the Easter should be observed on the first Sunday of the following first full moon after the spring. Yung po ang nagpasimula nung universal na pinagdiriwang na yan. So, simulan po natin. Nagbago na po ako kanina ng premisa, bakit taon-taon? Ito po yung nakasulat. In Hebrews chapter 9, verse 25. Tingnan po ninyo, ganito po yung nakasulat. In Hebrews chapter 9, verse 28, sabi po doon, so Christ was sacrificed once, not yearly, once.
So isang beses lang po. Kaya nakakapagtaka, bakit naman kayo taon-taon na lang? Taon-taon na lang, lalo na po pag pumunta po kayo dyan sa, lalo po sa Pampanga, ma-witness ninyo, no, personal. Every ano po, Holy Week, meron po dyan yung pinapako talaga sa krus. No? Sabi po rito, ng author po ng Hebrews 9:28, so Christ was sacrificed once. Isang beses lang. So hindi po pala pwedeng taon-taon na lang papatayin natin siya o namamatay siya. Kasi sa Bible po, once lang po. Ang dahilan, to take away the sins of many. To take away the sins of many. Ang tanong, gaano kalaki ang many na yan? Mamaya pag-usapan natin yan. Ano po yung scope ng tinatawag ng grasyang yan o ng pagpapalang yan, ng pag-aalis ng kasalanan, ng minsang kamatayan ng Panginoong Hesus? Once lang nakamatayan, pero gaano kalaki yung nasasakop na pinag-uusapang pong many, to take away the sins of many. Yan po mamaya sa panghuli ang ating pag-usapan. No? And he will appear a second time, babalik po siyang muli, na makikita ng lahat, no? Hindi po lihim kasi sa iba parang ang dating lihim eh. Meron daw darating, lilitaw daw doon, may lilitaw daw dito. Ang sinabi po ng Biblia kung paano siya'y umalis na pumunta sa langit na nakikita, gayon din po yung pagbabalik niya, mula din po sa langit makikita. So hindi po lihim. Hindi ho para bang sa Israel lang siya lilitaw. O sabi naman ng iba, lilitaw daw po sa Pilipinas, sa Davao. No? Yun po yung sinasabi ng Biblia. Tuloy ko po lang po yung pagbasa. Not to bear sin, hindi na po para po dalhin yung kasalanan natin, yung sa muling pagbabalik niya, but to bring salvation to those who are waiting for Him. So ito na po yung muling pagbalik niya, hindi na po para dalhin yung kasalanan natin. Kasi isang beses lang po niya ginawa yun. At isang kamatayan lang po yun, hindi po yearly. Kaya wag po nating isipin na every year na lang pag dumarating yung April o yung March, patay na naman yung Panginoon. Kawawa naman yung katawang lupa no kung gano'n na lang lagi ang gagawin. Every year lalagyan ng koronang tinik. Every year hahampasin bago ipako sa krus. So hindi po gano'n, once lang po 'yon. Hindi po totoo na taon-taon na lang mamamatay siya para po sa kasalanan. Isang beses lang po 'yon. Mga kapatid. Ganito po yung sabi sa translation pong Tagalog. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog. Pansinin niyo po yung lingwaheng ginamit sa Tagalog. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog. In Hebrews 9:28, Tagalog translation. No? Upang pawiin ang kasalanan. So, ang dahilan, yung minsan po niyang pagkakahandog, yung pagkakamatay po niya sa krus ng Kalbaryo, para po dalhin at pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan. Muli po siyang babalik, gaya po ng kanta. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik, pero hindi na po para po pawiin ang kasalanan natin. Kundi para ano po, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So napakaliwanag po. Nasagot na po yung katanungan. Hindi po siya taon-taon namamatay at hindi po siya taon-taon magsasakripisyo para pawiin po ang kasalanan at mga kasalanang nagagawa ng tao sa mundong ibabaw. Once lang po iyon, mga kapatid. Gaya din po ng binabanggit sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi po rito ni Apostol Pedro, for Christ also suffered once. Isang beses lang po yan. For Christ also suffered once for the sins, the righteous for the unrighteous,
To bring you to God. So yung pala yung dahilan. To bring each one of us to God. Kasi po dahil po sa kasalanan, nagkaroon ng pagitan, barrier. Ang tao na nilikha ng Diyos at ang Diyos na lumikha sa tao. So nagkaroon po ng barrier. Yung righteousness mo hindi pwedeng maging dahilan para ihatid ka sa Diyos. So kailangan po may mamatay para ang bawat isa po sa atin madala sa Diyos na lumikha sa atin. At yun po yung ginawa ng kanyang bugtong na anak. To bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. Sabi po sa Tagalog translation, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan. So once lang po talaga yan. Wala na pong take two. Kumbaga po sa pelikula, lahat po yan take one lang. No, mga kapatid. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na ang mga makasalanan upang, ang dahilan po ito, upang iharap kayo sa Diyos. Upang ang bawat isa po sa atin ay makaharap ng direkta sa Diyos. So yun po yung layunin, to bring each one of us to God. Kasi without the shedding of blood, wala pong kapatawaran ng kasalanan. So kailangan po yun. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa espiritu, mga kapatid. At isa pa ho, nadyaan po ay tradisyonal na pinapractice pagka Holy Week. Meron pong bawal kanin. Alam po ba ninyo kung ano yon? Alam na alam ni Brother Nelson. Karne. Meat. No? Yan po, mga kapatid, nag-ugat, no? Yung paniniwalang yan, no? Noong 13th century, no? In the tradition of abstaining from meat, particularly on Fridays during Lent and Holy Week, is a Catholic practice rooted in remembrance of Jesus' sacrifice on the cross and form of penance. Yan daw po ay forma daw po ng penitensya. Kaya ko po pag dumarating po yan, lalo na po sa araw po ng Biyernes, bawal po kumain ng karne. At dyan po sa panahong yan, ang mahal po mga kapatid, isda. Mahal po yung isda. At mura po yung karne kasi bawal nga. At yan po, kaya pinagbabawal, yan daw po ay forma ng penitensya, no? Or self-sacrifice, no? Ng mga Katoliko, yung pinanggalingan po nating paniniwala. At yan po nagpasimula noong 13th century. Sa Biblia pong pagpapaliwanag, mga kapatid, yan po yung paliwanag nila bakit po bawal. Para daw po sa pansariling penitensya dahil po sa sakripisyong ginawa ng Panginoon. Pero sa Biblia ang pagpapaliwanag, tingnan po ninyo ito. In 1 Timothy chapter 4 verse 3, they forbid people to marry. Ipinagbabawal daw po nila ang ilang particular na tao na mag-asawa. So isipin nyo na po, sino po yung mga bawal mag-asawa? Enumerate natin mamaya. And order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and those who know the truth. Sa Tagalog po. Sisimulan ko po in chapter 4 verse 1 ng unang Timoteo. Sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Ito po chapter 4 verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Biblically po ito, hindi ko po invento to. Ang sabi, susunod sila sa katuruan ng mga demonyo. Ano po yun? Yung mga katuruan na yun ng demonyo. At ang mga katuroang ito'y pinapalaganap ng mga taong sinungaling at mga manhid na budhi. Ano-ano po yan, yung mga katuroang yan?
na ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain na, ang sabi to, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at na nakakaunawa ng katotohanan. Pero ang totoo po sa Biblia, mga kapatid, pag titingnan po ninyo, ni ang mga apostol, ni ang mga physical na kapatid po ng Panginoon, yung biological na kapatid po niya. Isa po dyan si Santiago, yung sumulat ng Santiago. Kapatid po yung physical ng Panginoong Jesucristo. Tingnan po niya, sabi po ni Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 5 ay ganito. Have we have no right to take about with us a Christian wife? So ibig sabihin, yung mga apostol may mga asawa. Ito po biblical to. Pwede niyo pong tingnan. 1 Corinthians chapter 9 verse 5, sabi po ni Paul ay ganito. Have we have no right to take about with us a Christian wife like the rest of the apostles? So ang rest of the apostles may mga asawa. Tama? Yung po yung nakasulat sa Biblia eh. Tapos ang sasabihin nila, bawal mag-asawa. Particularly, yung mga madre, yung mga pare, yung mga bishop, yung mga pope. Kasi daw, ang paniniwala nila, kasi si Pedro daw, walang asawa. Sabi na nga meron. Ang liwanag na sinasabi ng Biblia na meron. Ulitin ko po, sabi po ni Pablo, have we have no right to take about with us a Christian wife like the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas. Who is Cephas? Peter. So ibig sabihin may asawa siya. Yung mga kapatid ng Panginoon na naging anak ni Jose at ni Maria, kasama po dyan si Santiago, yung sumulat ng Santiago, may mga asawa. So hindi bawal. No, mga kapatid, Tagalogin po natin. 1 Corinthians chapter 9 verse 5, sabi po ni Pablo, wala ba kaming karapatan magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? So sila po may mga asawa. Kailan po yan nagsimula? In 12th century, the prohibition of marriage for Catholic priests becoming universal rule in the Western Church emerged gradually with the practice of clerical celibacy. Yan na po yan, clerical celibacy. Yung bawal sila na mag-asawa. Lalo na po pagka sila po ay naordinahan na. After their ordination, bawal na pong mag-asawa sila. Yung mga pari, yung mga bishop, yung mga nuns, yung mga madre. Nagsimula po yan mandatory in 12th century. Particular po nung Council po of Elvira in 305 and 306 circa. The practice of clerical continence, including a prohibition of marriage after ordination as a deacon, as a priest, or a bishop, traceable from this time. 305 and 306 circa. Mga kapatid. Napaka-importante po, alam po ninyo, sa banal na kasulatan. Kanina po nag-iwan po ako ng tanong, gaano kalaki yung natatakpan noon nung kapangyarihan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yung pagkatigis po ng kanyang dugo. Ang sabi po, to cover the sins of many. Ang tanong, gaano kalaki yung coverage noon? Ito po yung sumasagot. In Hebrews chapter 9:14, kasama po yung 15. Ito po yung nakasulat. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered him unblemished to God, cleanse our conscience from acts of lead to death, so that we may serve the living God. Verse 15. For this reason,
Christ is the mediator of the new covenant, that those who are called, popos ko po yung pagbasa, those who are called, in Greek translation, ang tawag po dyan, ecclesia. Yung those who are called, ecclesia, tayo pong mga tinawag. Those who are called may receive the promised eternal inheritance. Now that he has died a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Sino po ba yung mga under the first covenant? Di po ba yung mga tao sa Old Testament? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moises. Napakatagal po na silang nabuhay at lahat po sila nagkasala sa naunang tipan. Tama po ba? Kagaya po ni Moises, nakapatay po siya ng Ehipsyo nung time na siya po'y hahalili na at papalit para maging Pharaoh o hari po sa Egypt. Pero nalaman niya, na-trace niya, Hebreo pala siya. Hindi pala siya lehitimong Ehipsyo. Inampun po siya ng kapatid na babae ni Paraon. At tinuring na anak. Pinag-aral po sa lahat ng universidad ng Egypt, napakatalino at napakatatas magsalita ng kaalaman po tungkol sa Ehipsyo. Pero po siya po'y nakapatay ng Ehipsyo. So nagkasala. Ang sabi po, yung dugo po ng ating Panginoong Hesus, nagre-retroactive yung dugo niya. Yung mga nagkasala sa naunang tipan, nililinis po yung mga taong nagkasala sa ilalim ng naunang tipan. So gaano katindi po yung kapangyarihan po ng dugo na yun? Maging yung mga taong nagkasala nung hindi pa ho nabubuhos yung dugo ng pisikal ng Panginoong Hesus, nagre-retroactive po yun. Para ho yung credit card, alam niyo yung credit card? Di ba ang credit card, pag wala pang laman, pwede mong gamitin o hindi? Kahit na wala pa po siyang laman, di ba pwede mong gamitin? Bawa na, naplatang ka, tas na ho yung gulong, kailangan ng palitan. May credit card ka. Pwede mong gamitin o hindi? Pambayad, para makabili ka ng gulong. Di ba pwede? Pag nalamanan na, pwede na. Pwede na, di ba? Nalamanan po nung panahon 33 AD. So nag-retroactive na po yung kapangyarihan. Naalala ko yung mentor namin si Brother JR, yung po yung kanyang sinabi. Retroactive. Ganyan po makapangyarihan yung dugo na natigis nung 33 AD. Yung mga nagkasala ng unang tipan under the time of BCE, before our common era. Pero yung kapangyarihan ng dugong yun, tumatakip, nagre-retroactive, maging yung mga nagkasalang mga tao sa naunang tipan. At gayon din yung mga taong magkakasala pa sa panahon po natin. Ganon po makapangyarihan ang dugo na yan. Kaya po sa Biblia, ang totoo, importante yung kapanganakan ng Panginoon. Tama? Pero mas lalong importante yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung hindi po siya namatay, wala pong kapatawaran ng kasalanan. Tama ho ba? Kaya napaka-importante nito. Nagre-retroactive yung dugo niya, maging yung mga taong nagkasala ng naunang tipan. Ang mga propeta, ang mga hari, no? Ang mga hukom. Kagaya po ni Samson, isa po siyang hukom. Nagre-retroactive po para malinis yung kasalanan nagawa niya sa ilalim ng unang tipan. Kaya tuloy po natin, ang sabi po rito sa Tagalog translation, higit ang nagawa ng dugo ni Kristo. Kasi yung mga dugo na ginagawa po noon na paghandog taon-taon, yung dugo ng mga tupa, dugo ng mga kambing, dugo ng mga baka, yung po ay ulit-ulit ginagawa sapagkat wala pa ho yung tunay na inaaninuhan. Yung po ay tipo lamang. Pag sinabi pong tipo, hindi pa ho yung katawan. Kumbaga po sa tao, di ba yung tao may anino? Yung anino po, ito po yung mga hayop na ginagawang taon-taong paghahandog. Pero ang katawan ay yung kay Kristo. So tipo lang po yun. Kaya sabi niya, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo
sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Kaya nga po, yung mga inihahandog pong tupa nun, bawal po yung may sakit. Halimbawa, yung may galis. Bawal yun, hindi pwedeng ihandog yun. Yung meron pong sugat yung paa, bali yung paa, hindi pa pwedeng ihandog yun. So, kinakailangan po unblemished. So, mas lalo po ang ating Panginoong Jesucristo, walang kasalanan, perfect. Kaya siya po yung pinaka-eksaktong halimbawa. Ang kanyang dugo ay lumini sa ating mga budi sa gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad niya ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. So ito po yun, yung mga nagkasala nung panahon pa ho ng BCE. Mga propeta, mga hukom, mga hari, no? Gayon din naman, dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos, yung eklesiya, tayo naman po yun, sa panahon pong ito, AD. Makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kaniyang ipinangako. At ang totoo mga kapatid, ito po talaga yung central na pinag-uusapan panahon pa po ng nauna sa atin. Kasi ang panahon natin tinatawag na AD. Panahon pa ho nila, pinag-uusapan na ho yan. Yan po yung tinatawag talagang usap-usapan noon. Kung meron po ng mga panahon noon ng mga tolits, alam niyo yung tolits, yan po yung babaeng version ng Marites. Tolits, ano ang latest? Kasi meron pong babaeng chismosa, ang tawag po, Marites. Noong panahon nila, yan po yung central topic na pinag-uusapan. May kinalaman po sa kaligtasan. Ito po, tingnan po natin. In 1 Peter, chapter 1, verse 10, patuloy. Ang sabi po ni Peter, sa chapter 1, verse 10, concerning this salvation, tungkol sa kaligtasang ito. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, search intently and with the greatest care, trying to find out what time and circumstances to which the Spirit of Christ
kamatayan ng Panginoon. They stayed there for 7 days. For what reason? Because yung susunod na araw, yung unang araw ng Sanlinggo, which is Linggo din, nagkatipon sila to break the bread. Sapagkat, ang Panginoon mismo po yung nag-institute niyan. In chapter 26, verse 26 ng Mateo, ang inaalala po nila niyan, Paskwa. Ay ibig sabihin, Passover. Ang history niyan, nung ang Panginoong Yesus magbigay po ng huling-huling salot sa bayan po ng Ehipto, ang huling salot, kamatayan ng lahat ng panganay. At meron pong inilagay po ang Panginoong Diyos doon na gagawa nun, yung tinatawag po nilang angel of death. At ang bawat po makita ng angel of death na pinto na meron pong dugo ng kordero sa kanilang mga hamba, nilalagpasan po yan ng anghel. Kaya tinawag po yan Passover. Nakita nyo na po yung history. Nakita ng anghel ng Panginoon. Yung angel of death, napapatay po ng lahat ng panganay, panganay ng lahat ng mga alipin, panganay ng hari, panganay ng lahat ng mga hayop sa Ehipto, na meron pong yung kanilang pinto na meron pong hamba na may dugo ng kordero, nilalagpasan po yun ng angel of death. Kaya ang pangalan, Passover. Yun po yung history niyan. So ito po yan. Jesus is the one who inaugurated this event. Yung tinatawag po Lord's Table. Kasi pag technical ko po ginamit, pwedeng sitahin ng mga ministro ng INC. Ano po yung technical? Santa Cena. Ang ibig sabihin po sa Kastila ng Cena, gabi. Bakit umaga nyo ginagawa? Kasi hindi naman po Santa Cena yung aming ginagawa. Kung di ang aming ginagawa, Lord's Table. So technical na po yan ha. Kasi bakit umaga nyo ginawa? Hindi naman po Santa Cena yung aming ginagawa. Kundi yung aming ginagawa, Lord's Table. Ito po yan. In Matthew 26:26, while they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to the disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Ayan po yun. Take and eat. This is my body. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will from now on this until the day when I drink it new with you in Father's kingdom." So, makakasama natin siya in Father's kingdom na in heaven. Kapag sinagawa natin ang bagay nito. Ang tawag po nila dito, Eucharist. Eucharistia. Yung pag-alaala sa Panginoon. At yan po, ginawa po yan ni Paul in 1 Corinthians chapter 13 verse 23. Ang sabi po niya, "For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, when on the night was betrayed, took bread," ang kino-quote po niya Matthew 26, "took bread and broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" So paano natin siya alalahanin? Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup. Kaya nga po sabi ko kanina, kapag technical, Lord's Supper o Santa Cena, magiging talo po tayo. Bakit ninyo umaga ginagawa? Kasi hindi naman po yung Lord's Supper yung aming inaalaala kung hindi yung Lord's Table na pinasanayaan ng Panginoon nung araw pong yaon. Sabi niya, in the same way, after this supper, he took cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup," tingnan niya po tuwing kakanin nyo ang tinapay na ito sa Tagalog, tuwing iinuman ninyo ang saro, ano pong ginagawa natin? Inihahayag ninyo, you proclaim
Lord's death until He comes. Kailan daw po natin pinoproklama yung kamatayan ng Panginoon? Tuwing inaalala po natin siya sa dulang ng Panginoon na kinakain natin ang tinapay na walang libadura, na sumisimbolo sa kanyang katawan, at iniinuman natin ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo, inihahayag natin ang kamatayan ng Panginoon. Kaya po, itong gawain ito dapat solemne. Bakit po? So then, 27 na verse, whenever eats the bread or drink the cup of the Lord in unworthy manner, no po, in unworthy manner, will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. So meron palang kaakibat ito. Kaya pala itong madalas na binabasa ni Brother Darwin. Pag hindi daw po natin pag kinakain daw po natin yung tinapay at iniinuman ng saro nang hindi nararapat, nagkakasala tayo sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Kaya sabi siya sa atin yung ating mga sarili. Yan po yung sinabi. So yung po pala ang pag-alaala, na tamang paraan ng pag-alaala para po ihayag natin yung kamatayan ng Panginoon. Yung araw po ng Eucharistia, tuwing unang araw ng Sanlinggo, kung bakit pala sila Paul tumigil pa ho doon sa Troas in 7 days to anticipate this event, yung dulang ng Panginoon. So napakahalaga pala ng dulang ng Panginoon. Kasi meron akong narinig, ang sabi ng isa, para daw pong, ano sabi niya? Para daw pong maintenance. No, this is not maintenance. This is a covenant. This is covenant with God. Kagaya po nila Paul noon na hindi po napapatid na ginagawa. Sapagkat sa pagkain natin ng tinapay na walang libadura at pag-inom natin ng katas ng ubas, inihahayag natin ang kamatayan ng Panginoon. Na yung kamatayan niya, napakaganda ng benepisyo. Napapatawad ang ating lahat na kasalanan. Kuha po natin yung mga kapatid. Kaya napaka-importante po sa whole 2025, correct me if I'm wrong, meron daw po tayong 52 Sundays. Tama daw po. Tama ba yan? Pakicheck niyo po. We have, in this year 2025, we have 52 Sundays para po alalahanin natin ang kamatayan ng Panginoon na kumain ng tinapay na walang libadura at uminom ng katas ng ubas. To proclaim that the death is already conquered by Christ through His death on the cross. Nasakop na po ang kamatayan. At isa pa ho mga kapatid, sino yung mga nasa medical field dito? May nurse, ako kanina sister nurse po yung inaano niyong course. Si Brother Nomer, hindi po medical. Correct me if I'm wrong. Namatay po ang ating Panginoon, 33 years old. Tama. We have 33 vertebrae in our thoracic spine. Dahil nag-aral po ako at nakagraduate po ako ng chiropractic, inaaral po natin yan. Inaaral po namin yan. Research po niya yung kung tama ako o mali. We have 33 vertebrae in our thoracic spine. At meron po dyan fluid, langis na tinatawag pong crystal which goes up and down para po tayo makakilos ng malaya sa ating katawan. At pag nahihit po niya yung tinatawag po na vagus nerve in 28 days na para po yung, ang itsura niya parang cross, no? When it hits in 28 days, it dies 2.5 days and it will resurrect after 3 days. It will resurrect after 3 days. The same po na nangyayari sa ating katawan. Napakaganda pong mensahe niya. Ngayon ko lang po nalaman yan. Inaral ko po bago ko po ano. Pagka nahihit na po niya after 28 days, yung tinatawag na vertebrae, vertebrae na crystal oil na yan, sa vagus nerves na ang korte po parang korting cross, it dies 2.5 hour o 2.5 days sa pagtatama. And it will resurrect again for 3 days. Na-marvel po ako, alam niyo po nung nalaman ko yan. The same po na nangyari sa ating Panginoong Hesus.
the same din po na nangyayari sa ating sistema, sa ating katawan. Para po magbigay ng napakagandang mensahe na ang ating Panginoon ay nabubuhay mismo at nagre-reflect sa ating katawan. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Nakasalalay na po sa atin kung paano po natin gagamitin yung 52 Sundays ng buhay natin ito. Kung atin po ba siyang ipoproklama yung kanyang kamatayan sa pamamagitan po ng dulang ng Panginoon. Nasa atin na po yan nakasalalay. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat.